Kain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakay. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero Celos dito na sa Yung Millennial Online TV. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy.
happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Hoy! Kung matanda na, sana'y kita. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners.
Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa Wine Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. oras sa udyat, alas 7:03 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programang Dalaw Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po ako pa rin inyong magiging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa iyo Los Biminda. Naku, ano ba nangyayari sa bansang Pilipinas? No? At ngayon po, kahapon ay nagberde yata si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At balita ko huling-huli, parang kinukuha na at iuwi na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte yung kanyang mga gamit, no? Dahil mukhang matatagalan pa dahil sa Netherlands, no? Dahil sa September pa ang susunod na pagdinig, no, ng kasong human ni Pangulong Rodrigo Duterte. Well, yun mga kaibigan, kahapon at parang nangangalampag yata ang mga Duterte supporters, no, sa palasyo ng Malacanang sa labas, kung di ako nagkakamali. At ngayon ay mainit pa rin, no, ang usapin, ang issue tungkol pa rin nga sa pagkakaaresto, no, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na marami po ang nagsasabing mali, hindi po tama ang ginawang pag-aresto, talagang tinrabaho, no. So malalaman natin yan kung paano at kung dapat bang may managot. At maraming nagsasabi na talaga naman dapat dito litisin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil meron tayong sariling hukuman. May sarili tayong korte, no, na hindi naman dapat sa ibang bansa. So makatid yung mga hinuhuli ng ating kapulisan ba kapag hinuli, kailangan dalhin doon sa ICC? Di ba? So, yun ang punto na sinasabi ng karamihan, no? Kayo, ano po ba opinion nyo, no, dyan sa nangyayaring yan? Dapat ba, no, nadalhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands? Kayo na po ang balang magbigay na inyong opinion dyan po sa ating live chat box. At talagang masyadong naging controversial yung issue na yan. Sa bagay nga, may punto naman po. Ba't kinakailangan dandalhin sa ICC para litisin si Pangulong Duterte? Meron naman tayong sariling hukuman. Gumagana ang ating hudikatura. Di ba? So, dapat dito, sa makatwid, halimbawa, inaresto pala si General Torre. Halimbawa lang, inaresto. Dapat ba doon siya litisin sa ICC? Di ba? May korte tayo. Dito dapat, di ba? Yan naman magkakaroon ng desisyon dito. Sa makatwid, kayo, nasa sa inyong mga namumuno na wala kayong tiwala sa ating hudikatura. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 na po ng buwan ng Marso taon 2025. At nako, 2 araw na lang, Abril na, no? Dadating na po, daraan na ang ating Semana Santa. It's summertime, sabi nga. Yan naman, tuwing summer talaga, Semana Santa. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Huwag na natin patagalin. At nga pala, bago tayo magpatuloy, ay yung pong aking pinsan, no, second cousin na si Alberto Abet Santiago po ay namayapa na. At sa aming pong mga kabats, ang kanya pong labi ay nakahimlay
dyan po sa Floresco Funeral Homes, dyan po sa may General Luna Street, dyan po sa Malabon City, no? At kung sino man po aming mga kabats na pupunta, ay nandun lang po siya, kung di ako nagkakamali, baka sa second floor po. Actually, after ng ating live streaming, ay pupunta po tayo, siyempre, pinsa natin yan, hindi po tayo pwedeng hindi pumunta, no? Abet, pinsan, rest in peace, at siyempre condolence po sa mga mahal niya sa buhay, sa kanyang asawa, mga anak, no, mga apo, at siyempre sa kanyang nanay at tatay na si Kuya Angel Santiago, at siyempre si Insong Sabina Santiago. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at huwag na nating patagalin po at itunghayin na natin yung pong ginawang press briefing, no, ni Senator Amy Marcos dyan po sa Senate, no. At talaga namang ito pa patungkol pa rin, ang balita ko nga nagbabangayan yata, nagkakaasaran itong magkapatid, si Senator Amy Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ano bang stand, ano bang sitwasyon ng ginawang press briefing ni Senator Amy Marcos. Narito po. At tuloy-tuloy na po to. After po niyan ay diretso na po yung press briefing naman ni Senate President Chis Escudero, at siguro patungkol pa rin to kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Dahil sa araw na ito, nais kong magbigay ng preliminary report tungkol sa hearing nung nakaraang linggo. Pagkat napakaraming nakinig at marami ring katanungan, para magbigay ng liwanag at maklaro yung ibang bagay-bagay, nais kong magbigay ng dalawang dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana, pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa March 2019 nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral nung 2022 ng Hunyo. Pagkatapos, 12 September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So, 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension nung Marso. And then July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd ng OVP. Yung ICC chamber delivered judgment 18 July 2023. Pero, inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyong yan, hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So, yun ang nangyari, Tapos, gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At nung 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February,
si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024, June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, Maisog, Rally Liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolor, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA. And the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second BICAM. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga naghain na ng kaso to declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. 3:04 a.m., the Philippine Center on Transnational Crimes received an ICC request for the arrest and extradition of former President Duterte. At 9:20, he arrived at NAIA Terminal 3 from Hong Kong and was arrested at the Jet Bridge by DOJ, Interpol, and PNP, with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest, while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03, Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. 12 March 2025, DOJ Prosecutor General Fadulion issued a certification, bago po to, nahanap lang namin to, that President Duterte was arrested on 12 March 2025, approximately 11:44 a.m. May problema ako sa datos nito kasi bakit 1 day later.
The custodial state has determined to deliver Rodrigo Roa Duterte to the ICC in accordance with Article 59.4 of the Rome Statute. And in accordance with Article 59.7, the arrested individual shall be transported to The Hague and placed in the custody of the International Criminal Court. 13 March, during an interview with Pinky Webb, Interior Secretary John Vic Remulla revealed that Duterte's arrest was a group effort involving National Security Advisor Año, Defense Secretary Chodoro, the President, with Año playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing here in the Senate. The highlights of the hearing were the denial of Año of any involvement in the arrest, and John Vic, SILG Remulla denied planning and said that the group effort pertained only to chismis. PCTC said the Interpol issued a diffusion, not a red notice, and Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General claimed that in expediting President Duterte's turnover to the ICC was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 Horas report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNP CIDG, and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same day, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So as far as the investigation goes, this is the timeline, and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Año was already tracking the former president's camp before the arrest.
Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulyon stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulyon, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig pagkat yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag nung nakaraang linggo. Yes?
You'll have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa, hindi na kayo na-mention ng Pangulo? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Oo, wala, matagal na yun. Oo. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin,
masyadong naging emosyonal, galit, at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami, hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events, oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Yes. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski Duterte, Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Yes. Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Sa Cavite and Laguna ka lang man hindi binanggit. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... Tacloban? Ay, gano'n. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. You take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan
Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ. Kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Wala pa kami doon Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to Ibang usapan na to, kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng The Hague. sa ICC, and then wala pa rin daw sa DDC-7, so walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. But naninindigan kayo na compromise sa sovereignty? Yes, very clearly. So yung matalo dahil sa pakikipaglaban nyo dito sa ICC arresting power? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako
na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelyido ko nakakasindak eh. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan? At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano naman uusapan natin? Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo. At marami tayong dapat siyasatin. Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang report ko at sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado, kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law, pagkatapos nun yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig, iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba, nakulong din si Presidente ERAP, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Panatan na sinasabi, nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa timeline din yan na sinimulan yung banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara.
Kasi nag-uumpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. Nangyari kay dating Pangulong Duterte, kung sino yung pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo once you're not in power anymore. Kasi nangyari sa dating Presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. I think it's speculative. A fear is hard to express at this point. Daw yung Congress, cancel or suspend yung mga tax exemption or tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may ulo. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba, yung, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko.
Hindi, 5 eh. Leonardo Mata Tanaw. O tama, 5. And then ba to? Oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo maiuwi si Presidente Duterte. Para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papaltan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot diyan Well, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nag-gawpas anong bill na yon, kaya nagbibiro ako, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na kayo pupunta rito. Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Naku, mahirap pa mag-conclude ng ganun. Pero kayo na ang humatol. Sorry? Yung mga sinauna, yung timeline nga, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan. Hinaba-haba niyan Kulang pa nga
Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan eh. Kasi, di ba, nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi naman ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, no, nung October pa lang, sinabi ko na maging independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa ano bang tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Kasi dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema. Bakit tayo napunta sa toxic politics ulit? Hindi panatag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang corruption, at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin. Oo nga eh. Pero, may kopya, no? I think you have copies. Bibigay na lang. Yeah, ha? You have, diba? Okay. I think they have left. You have a list somewhere? Yeah. Oo, ibigay na lang yung link. Ay, ma'am, sorry, pwede isa pa. Ma'am, yung sa ano lang, pagkalas ko sa alyansa, mas lalong maiinis yung Pangulo kasi siyempre, administrate yun sa bumuulong. Kapatid niya kumalas. Okay lang, kasi palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Mas klaro, di ba? Alam mo naman ako, in your face. Hindi ko nga alam kung paano ako naging politiko, masyado akong prangka. Oo nga, nakita ko nga, pero ang alam ko, yung alam din ninyo, yung nabasa ninyo, yun din lang ang nabasa ko, yung Kiko Bam, pinagpalit sa amin ni Camille. Yun ang nabasa ko, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero maraming haka-haka. Baka yun naman, oh. Wala. Actually, I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Yung NP kasi, chill kasi na kwan yun eh, na partido. Hindi masyadong nakikialam. So, hindi pa kami nag-uusap ni Camille. Pero ang sabi sa dyaryo, sumipot daw si Camille doon sa meeting nung 24 ba yun? Oo, di ba? Sabi doon sa interview na pumunta daw si Camille.
Hindi, tinatanong ko kung may direktiba, hindi, sabi niya, yung paniniwala mo, yung paninindigan mo, ganun naman kasi sa NP, kasi iba-iba din yung mga lokal, marami kaming lokal marami kaming congressman, mayor, governor, iba-iba naman yung kanilang stand, kaya hindi masyadong pinapakialaman. Makikialam sa hindi pagkakaunawaan ng magkamag-anak dahil baka sa dulo magbati sila, kaaway ka lang dalawa. Hindi ko ambisyonan hanapan ng paliwanag, rason o lohika ang mga kaganapan itong nagdaang dalawang hindi ICC naman ang manguhuli sa kanya, lokal na kapulisan ang manguhuli sa kanya. Pero, sir, you would dissuade or discourage him from doing that, yung plano niyang magtago at hindi magtago? Desisyon niya yan at kung sakasakali, hindi ito ang unang pagkakataong mangyayari yan. Nandito na rin kayo, kung maalala nyo, nung naganap yan sa isang incumbent din na senador sa katauhan ni Senator Ping Lacson, kung saan humigit kumulang 14 na buwan siya nagtago hanggat hindi pa lumalabas yung fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial? Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro gano'n na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms dahil mapanuri na sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Ano kaugnay nun? Bahagya, oo. Can you ask a specific question? Ito naman, sir, can you confirm po na yung palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos?
Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na ipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. If I remember correctly, the Executive Secretary in behalf of the President. Sir, kiniusap niyo po si Senator Marcos regarding that letter? Hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang Legislative Chief of Staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At natanggap nga niya, kaya nga nung in-invoke ni Secretary Boying Remulla yon, ay hindi naman nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos kaugnay nung pag-invoke na yon. Sir, patanong lang po ito. Patanong lang pala, hindi. Ito phone-in question from kay Mayan po, Los Baños. May umuugong daw po na pinakiusapan daw ni SP Cheese, Senator Amy, na wag na ituloy yung hearing ng Thursday about ICC. Hindi totoo yun. Confirm lang daw po kung totoo. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentary sa chismis, pero sige na. Dahil absent si Mayan. Hindi at hindi kami nagkausap. Kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw. Kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Pero sir, agree kayo doon, sir, na cover talaga na executive privilege yung supposedly information. Alin doon? Kasi Which one? so yung conversation between the President and cabinet members regarding the arrest of the former president. Nagkaroon nga ba ng conversation? Medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko. Ewan ko kung naliwanagan kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke. Chismis daw. Doon sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pero doon sa hearing, naging forthright ba sila? I mean, naibigay ba yung detalye na naliwanagan ba kayo o nalabuan doon sa legality or illegality ng arrest? Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yon. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihin may pagkakataong mahusgan siya ng kapwa niya Pilipino. SP, yung sa hearing ng dito kasi ay, sabi ng Philippine Center on Transnational Crime, yung pag-aresto daw po kay
Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Hindi para sa akin na sagutin nyo na nag-issue ay Interpol. Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung dalawang yon. Sir? Ang epekto'y pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Pero yung isa ay confidential, yung isa ay nilalagay nila sa internet, sa website nila. Opo. Sir, yung, di ba, bago mag-hearing si Senator Aimee, appropriate term, apprehensive ka that it might fuel further the already tense situation. After the hearing po, yung ba may inaalala natin nangyari or mas naging effective? Hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko, kung naalala ko, ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa issue at hindi magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil nga may mga paglilinaw na ibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong laya. So, mas nalinawan, sir, yung situation? Or... Para sa akin, dahil maraming mga katanungang nasagot, tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yatang pangalawang hearing na ini-schedule. So, tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Sir, sabi po ni Sen Aimee, she plans to hold another hearing. Parang ang kailangan lang daw po makahanap ng mga international law experts which nahihirapan na po manag ng resource person. Nasa sa kanya yun. May buong laya si Senator Marcos magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So, siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, pabor man o kontra sa naganap o nangyari. Yun lang sa executive privilege na yun. So, how was it, worded, sir? I mean, paano siya hiningi yung, o in-impart sa inyo yung request for executive privilege? They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So, pwedeng i-share niyo yung letter? Pati yung reply. Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Palibasa kayo, ang timeline kasi ninyo ay puro yung mga kaganapan sa politika. So, hindi ko nararamdaman kung lumalala ba o umuhupa nga ba. Ikaw naman, ang trabaho ko na nga politika, pati ba naman pag nasa bahay ako at gumagawa ng ibang mga relaxing na bagay, ayan pa rin. Dapat di na, di ba? Pero sir, as a leader, di ba dapat parang ina-assess natin whether, di ba, pati mga yung economy, but it might be affected because of yung ingay sa ganitong mga... Alam mo, sa tingin ko, ang ating ekonomiya ay soundproof na kaugnay sa ingay politika. Kung matitingnan nyo ilan sa mga basic economic indicators, hindi naman tila ito naapektuhan ng ingay ng politika. Mapa-impeachment man o itong kay dating Pangulong Duterte. Halimbawa, bumaba ang inflation natin ng mula 2.9 to 2.1% month on month. Di ba? Bumaba na rin ang presyo ng bigas, bagaman hindi pa sa level na gusto natin. Ang unemployment natin ay pinakamababa sa mga nagdaang taon at ang employment rate natin ay isa sa pinakamataas din kumpara sa nagdaang 4-5 taon. Ang collection rate ng BIR nasa 16.7%, pinakamataas sa nagdaang mahigit 2 dekada. At malapit na tayo mabigyan ng A, yung inaasam-asam natin, at tayo nasa A- at BBB+ rating na ng ilan sa mga rating agencies. Sana ito'y magpatuloy at patunayan talaga na ating ekonomiya na soundproof na ang ating ekonomiya, hindi apektado ng ingay politika. Sir, kailangan ba bang gumawa ng batas para maging yan ang pagkakalat ng fake news? Meron kasi bill, sir, si Senator Jigoy, ina-add yung fake news doon sa hanin ng mga crimes sa cybercrime prevention. Alam po ninyo, ang libel ay isang krimen na pinaparusahan ang pagsisinungaling.
That's why in libel, proof of the truth is a defense. Di ba? Inakusahan kita ng libel, pinatunayan mo totoo yung sinabi mo, absuelto ka sa kaso. Libel is one of such cases kung saan pinaparusahan ang pagsisinungaling laban sa kapwa mo. Kaya lang kinonsiderang paninirang puri yun, ika nga, kaya libel ang tawag. So marahil sa advent ng social media, maaring idagdag yon, pero ang mungkahi ko lang dapat specific talaga, specified, at klaro yung ating pinaparusahan. Dahil ulitin ko, maliwanag ang sinasaad ng ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Again, you may not agree with what I am saying, but I will always defend to the death your right to say it. Basta't opinion yung sinasabi mo at hindi mo binebenta, nilalako bilang katotohanan tungkol sa isang bagay, tao o kaganapan. Sir, meron po bang batas that can compel yung mga social media platforms to divulge? Halimbawa, ito, this is identified na as a troll account na puro fake news talaga yung nilalabas niya. Na sabihin mo kung sino yung nagbabankroll, sino yung may-ari ng account. Sa ngayon, wala. Pero siguro at the first instance, dapat yung nag-ooperate, nagpapatakbo ng platform, ang gumawa niyan. Dahil hindi ba, ilan sa mga platforms na alam natin, tinatanggal na, wini-weed out na yung tinatawag nating bots o yung mga artificially generated account at wala naman talagang activity na parang isang tao. Bagaman sa AI ngayon, kaya nang gawin ng bot yung ginagawa ng ordinaryong tao. Nagko-comment na rin siya, may mga nila-like na rin siya. So, habulan ng teknolohiya yan sa magkabilang platform. But at the end of the day, that is why we are also adjusting sa social media, hindi ba? Hindi lamang simpleng like ang binibilang. Binibilang yung engagement kasi yun ang totoong tao. Hindi yung bilang lang ng like, na baka naman bot na yun at hindi naman totoong tao talaga. I think technology will sooner or later catch up with developments in this regard. Para sa gayon, totoong tao na palagi makikita natin sa social media, hindi tulad ngayon. Kaya di ba maraming mga apps just to test if you're human or not? Di ba, bago ka makapasok, bago ka makalaro, bago ka i-recognize, unti-unti naman ang ginagawa yon. Unti-unti nang humahabol tayo, pero hindi pa nakakahabol. Sir, di ba alarming yung ginagawa ng NBI and other law enforcement units na hinahanap, pinaaresto yung mga nagpapakalat ng fake news against President Marcos and the administration, pero hindi yung mga similarly na mga manipulated social media posts against the Duterte camp o iba pang politiko? Depende kasi kung sino nagrereklamo. Again, the NBI can do things motu proprio, but it also usually acts based on complaints. Kadalasan na nagrereklamo, hindi ba, ay yung mga paninira laban sa pamahalan. At yung mga naninira sa pamahalan na ginagantihan ng paninira, nananahimik at hindi naman nagrereklamo na. So kung may nagreklamo sa kabilang banda, dapat with equal fervor, imbestigahan din ng NBI yan. With one caution sa NBI, hindi ito dapat at bilang judge, bilang huwes, ang dating huwes, ang ating NBI director, alam at nalalaman niya ang limitasyon na tinatawag nating prior restraint. Ano man ang ginagawa niya sa law enforcement side, should not and should never cross the line and constitute prior restraint. Kung saan, mangangamba na mismo ang ordinaryong Pilipino na magsalita at magbigay ng opinyon at hindi na lang magbibigay ng opinyon dahil sa takot na dinudulot ng kanilang ginagawa. Buwang paniniwala ko naintindihan yan ng ating NBI Director bilang miyembro ng Philippine Bar at bilang dating huwes. So, meron pa ako. Mm. Very juicy. Recently, may mga blind items sa mga senador. Bothered ba kayo dun? Hindi kasama yan sa type. Pero I mean, kasi di ba, how do you look at that? Pwede ba itong, well, may or may not be true, pero hindi ba to parang attack din sa Senate? Impeachment trial? Hindi. Para sa akin, ilang beses nang nangyari sa akin din yan nung panahon na congressman ako, kahit nung governor ako, kahit nung nagsisimula pala akong congressman noong 1998. Bahagi yan marahil ng init sa politika na kinabibilangan na rin namin.
At hindi para sa akin na seryosohin yan o gawan pa ng hakbang kaugnay ng mga lumalabas na chismis, nakakasira man o nakakaganda sa parte at panig ng Senado. At hindi naman ito tinutukoy ang trabaho ng mga miyembro ng Senado. Kung hindi di umano, personal na buhay, di umano uli ng ilang miyembro. Sir, pa-specify ka. Ano? Hindi porke cheese ang pangalan ko, tatanungin niyo na ako tungkol sa chismis. At hindi porke cheese ang pangalan ko, chismoso na ako. Hindi, ang tagal ko nang sagot sa ganyan yan. Okay? Yes. Pero, paano dapat i-handle, sir, ng senators pag may ganyan? Kasi pag lahat kayo sasagot, Individual at personal to. At hindi dapat sagutin bilang isang institusyon para sa akin. Hindi naman ito inaapektuhan o tinutukoy yung trabaho namin bilang mga miyembro ng Senado at bilang isang institusyon. Lilipas din yan. Yes, ma'am. Sir, what's your stand sa PUV modernization program? Kasi meron po yung transport strike, meron yung... My position has not changed hanggat hindi pa napeperpekto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUV modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito. Dapat kasi sana inuuna yung financing para kayanin hindi lamang ng tsuper, hindi lamang ng operator, pero lalo na ng mananakay. Pero sir, di ba every year pinaglalaanan din ng pondo sa Congress yung PUV modernization? Tapos parang ang tagal-tagal na. Every year pinaglalaanan ng pondo pero sa kabuuan, kung tama ang pagkakaalala ko, 14 na bilyon pa lamang sa kabuuan ang nailalaan. Ang kailangan para mabigyan ng subsidiya na 400,000, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang kada jeep operator at super ay 42 billion pesos. So malayo pa tayo dun sa perang kailangan para talaga matustusan yung subsidy na kinakailangan para sa kasalukuyang mga namamasadang jeep. sa lifetime ba natin matutupad pa yung PUV modernization? Basta ayusin yung financing side. Nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pag-aangin yung proseso ng pag-ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon, tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Saan naman kukunin ng operator ng tsuper yung pambayad nun? Lalo na, hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe, depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos na LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So, paano natin mako-compute yung tamang pamasahe na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligan natin bumili na moderno, malinis, pero mahal na mga jeep? Yes, madam. May apila po yung Malacanang. Umuwi na si Dito Sara dito kasi meron pa siyang trabaho bilang Vice President. Pero sabi po niya, wala siyang intention na umuwi agad kasi tutulong siya mag-repatriate ng mga distressed Filipinos. Pero sabi po na hindi niya yung gawain, yun ay trabaho na DFA at DMW. Tama po ba yung kahilingan ng palasyo na umuwi na siya para sa sino man yung kanyang trabaho? Kahilingan ng palasyo yan o ni Yusek Claire? Yes. Hindi, tinatanong lang kita. Hindi ko alam. Dahil hindi ko pa naman narinig ang Pangulo magsalita kaugnay sa bagay na yan. Hindi na miyembro ng gabinete si VP Sara, so ang kanyang trabahong ginagampanan ay bilang ikalawang Pangulo. Hindi bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. At kung tatanungin mo ako kung anong trabaho ng isang ikalawang Pangulo, na walang hinahawakang cabinet portfolio, hindi ko rin kayang sagutin.
Dahil sang-ayon sa ating sistema, ang pangunahing trabaho ng ikalawang Pangulo ay magsumikap, mag-aral at maging handa. Karoon ng hiwalay na opinion ng Solgen sa sino mang mas mababa sa kanya sa Office of the Solicitor General, nagpahayag na siya ng kanyang posisyon at paninindigan kaugnay sa isyong yan. Magiging kapanipaniwala ba yun kung yung kanyang deputy ay magkakaroon ng iba ng pananaw? Samantalang nung binahagi niya yung posisyon na yun, dala niya yung buong Office of the Solicitor General. Pero sir, okay lang ba yun na basta-basta siya, hindi, masasabi siya na hindi niya i-represent? Wala bang rules and Tiyak ko, nagkausap naman siguro sila, kaya nga nananatili pa rin ang kumpiyansa ng Pangulo sa kanya. Dahil kung hindi, at kung walang abiso yun, marahil iba ang kinalabasan. Would that not weaken the case of the government? I don't think so. Because ang pagkakaroon niya ng ibang pananaw na ayaw niyang baliktarin, na nauna niya ng sinabi, ay hindi naman makakaapekto sa anumang magiging posisyon ng pamahalaan, lalo na dun sa legal theory ng DOJ na bindings on individuals ang ICC, bagaman di na tayo miyembro nun, at bagaman hindi yan binding sa bansa, binding yan sa mga individual dito sa bansa. SP, your reaction lang po sa binalaan po ni Vice President Sara Duterte ng ama niya na maaari siyang matulad kay Benignon Aquino kung ipipilit niyang bumalik sa Pilipinas. SP, ano masabi? I don't want to comment on any speculation dahil yung pagbabalik pa lang malaking question na yun dahil sinabi rin niya sa parang interview, hindi ba? Na hindi na makakabalik. Tapos biglang babalaan niya na kung bumalik. Ayoko magkomentaryo sa nagbabalik-tarang mga opinyon kaugnay sa bagay na yan. Intayin ko na lamang kung talagang magaganap yan. In short, how can she say that she warned her dad that if he comes back, this might happen when she herself is saying that he will not be able to come back anymore? Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Ayoko ayoko lagi yan eh. Basta Okay, so mga kaibigan, mga katropa, mga kabarangay, at mga kuya ate busa Press of Eagles at mga kagunners, napanood po natin, napakinggan natin ang ginawa pong mga press briefing nila Senator Amy Marcos at Senate President Chis Escudero. At malinaw po at sinasabi nga nitong si Senator Amy Marcos na ginagawa niya lang yung trabaho niya bilang mambabatas na para sa Pilipinas, para sa soberanya natin, at yun nga, nagkakataon, nangyari, parang sinasabi na pinakalaban niya ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. So hindi po sinabi niya, kundi ang totoong araw nung dininig sa Senado ay puro mga nasa administrasyon ang mga nakapwesto, nakaupo at mga tinatanong, wala po sa kabilang kampo, no, na at kundi pa raw nag-video call si VP Sara Duterte, wala, no. So yan po mga kaibigan, malinaw, sana po maging ganyan ang ating mga mambabatas na wala pong kinikilingan, walang kinakatigan, kundi trabaho lang, no? At dahil ang pangyayari po ay para po sa ika nga naaayon sa saligang batas, no? At yun, ganun din sinasabi ni Senator Chis Escudero, no? At yun, sana kayo mga kaibigan natin, mga katropa, mga kabarangay ay naunawaan niyo po yung paglalabas natin, no, ng mga ginagawang pagdinig sa Senado na para nalalaman din ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Actually, may social media na nga, nakikita naman natin sa mga Facebook, sa mga YouTube, kung ano ang mga nangyayari, no? At bago tayo tuloy magtapos, abay maraming salamat po sa mga sumubaybay sa ating programang Dalaw Barangay. Tulad yan si Kuya Teng Diaz ng Media Rider Eagles Club na Central Luzon Region 45 ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, at ganyan din yung aking pinsan, no, si Goldie Garcia ng Caloocan. At ganyan si Tita Pe Silva Cordero ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon, asawa po ni Tito Uno Cordero, ni Kagawad, dating Kagawad Uno Cordero, at si Ana May Barrera ng Barangay Concepcion dyan sa Malabon, no? Ito po anak po ni Mama Lita, apo ni Mama Lita Barrera. At si Kuya Chef Rayant, ayan, nanonood din, maraming salamat sa iyo Kuya Chef. At ang pisang ko rin si Jerwin Garcia na nanonood pa ho, buhat pa ho sa
Bacolod, no, sa Negros Occidental. Ayun. O ba na mga kaibigan, sa ngalan po ng ating technical engineer na si Joshua o si Mr. J, no? Abay, maraming salamat at siyempre sa lahat na sumubaybay sa ating programang Dalo Barangay. Dito lang siyempre sa Millennial Online TV, News and Updates. Muli, ako po nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat at mapayapang magdamag, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag po sa ating lahat. At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initi ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.